Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. There's only one good shepherd. Marami po ang shepherd lang, pero hindi good. Hindi kayang ibigay ng sino mang pastol ang kailangan ng kanyang pinapastol. Pwedeng idalangin ng pastol ang kanyang kawan. Pwedeng dalhan ng akma at takdang mensahe ang kanyang kawan. Pero isa lamang ang mabuting pastol. At ang sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. I lay down my life for the sheep. So a good shepherd ay nilapag na niya ang kanyang buhay. Hindi na niya alintana ang pagod at hindi na niya alintana ang pagsubok, sapagkat ang mahalaga ay yung kanyang pinapastol. Kahit sa gitna ng sobrang init ng araw, ang pastol kasama ng kanyang kawan. At sa panahon ng taglamig, ang pastol kasama ng kanyang kawan. Dinadala niya ang kanyang kawan sa mabubuti at masaganang pastulan at sa batis na malinamnam at napakagandang inumin. Kaya mga kapatid, si Jesucristo ang ating pastol. Amen? Si Jesucristo ang ating pastol. Kaya, hindi po tayo mabibigo. Lagi po tayong magtatagumpay. Amen? At kahit mag-isa ka, nagtitipon-tipon tayo kapag araw ng Biyernes, pero pagkatapos ng pagtitipon, mag-isa ka na uli. Sa sarili mo na uli ikaw. Kaya't huwag mong kalilimutan, meron kang pastol. Amen? At yung pastol nating lahat ay napakabuting pastol. At kaya niya na ikaw at ako ay paunlarin, pasaganahin, patibayin, patatagin. Si Jesus ang mabuting pastol. So pagpalain po kayo ng Diyos at kayo'y papastol sa mabuting pastol at hindi kayo mapapahamak. Hindi kayo mapapawalay. Hindi tayo maliligaw. Sapagkat meron tayong mabuting pastol na yung dinaraanan na pinagdaraanan natin ay tiyak na kung paano siya'y nagtagumpay, ikaw din. Sabihin mo, si Jesucristo'y matagumpay, ako din. Si Jesucristo'y dinaan sa lahat ng pagsubok at hindi nagkasala, ako rin. Amen? At si Jesucristo kahit kailan ay walang reklamo sa labi, ako rin. Amen? So pagpalain kayo ng Diyos at sabihin mo, ako rin. At sa aking pakikipagniig, ito ang pumasok na pangangusap. Ito po. At ang sabi sa akin nung pangungusap ay ganito, napakaliit ng iyong pananagutan. At ako ay nagulantang dahil napakaliit ng iyong pananagutan. Marami sa atin ang ipinagmamalaki natin ang maraming bagay. Subalit ang katotohanan, ang pananagutan lamang natin ay sumampalataya, magtiwala, maniwala, at sa Kanya lamang natin ibigay ang lahat ng ating pag-asa.
Yun lang ang pananagutan natin. Maniwala, magtiwala, umasa, at ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating pananagutan. Yung iba kaya nahihirapan dahil gusto niya na siya ang gagawa. Manalangin tayo. O Diyos sa aming Ama, ang kabutihan mo ay walang katulad. At iyong hinayaan na matapos ng iyong anak na aming Panginoon ang kabuuan ng kailangan ng bawat tao upang sa kaligtasan ay maging malaya ang buhay. At hayaan mo na sa pagsisiwalat ng iyong Espiritu, bawat isa sa amin ay mapagpala. Sa iyo ang kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Kaya ang titulo ng mensahe ay simple lang, winner or loser takes all. Winner or loser takes all. So pansinin po natin, ito po'y dalawang pangkat ng tao. Sino ang gusto mong kasama? Ang mga matagumpay o ang mga bigo? Sino yung mga kasama mo? Dahil pagkasama mo yung mga matatagumpay, yung pambihira sa iyo na nakatago ay lilitaw. Pero pag ang kasama mo yung mga bigo, yung mga kabigo ang nasa iyo, lilitaw din. At makikiayon ka doon sa mga bigo, kaya huwag nawang mangyari, magpapatuloy ka sa kabiguan. Hindi dapat. Kaya dapat ang kasama mo ay ang mga matatagumpay. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangang kasama mo yung mga matatagumpay. Hello? Kaya nga ating unawain, winner or loser takes all. So yung lahat ng mga bigo, yung lahat ng mga natalo, ang kaniyang tatanggapin ay kung ano ang tinanggap ni Satanas. Ang pumapanig kay Satanas ay pumapanig sa talunan. Pero ang pumapanig kay Jesus ay kasama ng mga mananagumpay. At ang napakaganda, si Jesucristo ay higit pa sa mananagumpay, kaya tiyak na tayo ay mananagumpay. Manalangin ulit tayo, banal na Espiritu. Ang katotohanan ay magpapalaya sa bawat isa sa amin kapag ito ay aming naunawaan. Kaya hayaan mo na ito ay aming maunawa sapagkat ikaw ang magsisiwalat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat ay tumanggap, sumigaw ka ng malakas na Amen. So winner or loser, alam ko po na ang pipiliin mo ay lagi kang magtatagumpay. Subalit nais ko rin pong inyong maintindihang mabuti na ang akala ng iba pag sila'y na born again at sila'y naligtas, wala nang suliranin. Wrong. That is a misconception. Sapagkat pag na born again ka, malalaman mo ang mali at maiintindihan mo ang kasalanan, kaya ang hirap ng pagtalikod at pag-iwas sa mga nagpapatuloy doon, ito po'y magdadala sa iyo ng pag-uusig. Hello. Tahimik. Sapagkat atin pong intindihing mabuti, as a Christian, life is not always comfortable. Kaya paglabas mo pa lang sa bahay, nandun na po ang mga kritiko mo. Paglabas mo pa lang sa bahay, nandun na ang iyong mga kaaway. Pero laging tandaan mo, hindi naman ikaw ang kaaway. Ang kaaway ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang magkalaban ay si Hesukristo at si Satanas. Tayo'y nasa gitna. Kaya kung hindi ka pipili ng iyong papanigan, kung hindi ka pipili ng iyong sasamahan, abay matindi po yun. Ano ba ang gusto mong kalaban? Si Jesus o si Satanas? Wala kayong mapili.
Sino ang ibig mong kalaban? Si Jesus o si Satanas? Sino ang gusto mong kakampi? So kapag ang tao'y kapanig ng talunan, lahat ng katalunan ay mapapasa kanya. Loser takes all. Pero ang lahat ng panig kay Jesucristo, winner takes all. Amen. Hallelujah. Laging tandaan po, ang sabi ng Panginoon ay came so that you, tingnan po natin sa John 10:10 at ating pag-usapan dito, yung talunan at yung mananagumpay. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So ating pansinin po ang pagkakaiba ni Jesucristo at ni Satanas. At iisa ang layunin, iisa ang mithiin, at iisa ang pangarapin ni Satanas. Number 1, to steal. Ano ang kanyang nanakawin? Ang iyong buhay na laging maligaya kay Kristo. And to kill, ano ang papatayin? Ang iyong buhay kay Hesus Kristo. Kaya kung mapapansin mo, you are under attack by the loser kapag tamad ka ng dumalo sa gawain. Kapag tamad ka ng manalangin, you are under attack. I come that they might have life. Ako'y dumating upang sila'y magkaroon ng buhay. At tiniyak ng Panginoon that they might have it more abundantly. At ito po ang natuklasan ko. It is not about money. Life is not about material blessings. Hello? Laging tandaan mo, life is about peace of mind. Pag hindi po payapa ang isipan ng sino man sa atin, hindi ka makakatulog, at pag hindi ka nakatulog, ang daming mararamdaman mo. Pati kaluskos ng ipis ay iyong maririnig sa panahon ng katahimikan ng gabi. Kaya laging ang labanan ay ikaw ay sidla ng takot. At yun po ay sa maraming bahagi ng ating buhay. Ngunit, kung tayo po ay magiging matalino at ating paninindigan, nakasama natin ang prinsipe ng kapayapaan. The Prince of Peace is with us 24 hours. Every day. Amen? So hindi po tayo mabibigyan ng kapayapaan dahil ang kapayapaan ay sa puso at sa isipan. Marami ang katatanggap lang ng sweldo niya. Paano kaya magkakasya ito? Hindi mo na unahin salamat at may natanggap ako. At ang kumuha ng kakaunti hindi nagkulang, at ang kumuha ng marami hindi lumabis. Kaya kung ano man ang tatanggapin mo, kasya sa iyo yan. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, pag nagtapat ka sa kakaunti, pagtitiwalaan ka ng malaki. Amen? Kaya ipagdiwang mo kung ano man, at huwag mong tingnan kung ano yung laki o kung ano ang dami ng pagpapala mo. Ang tingnan mo muna, magpasalamat ka sa Diyos dahil ikaw ay napagpala at ikay makakatulog ng mahimbing. At ang sabi po ng Philippians 4 verse 4, kailangan pong tayo ay lumalakad sa katotohanan. Rejoice in the Lord sometimes. So marunong pala kayong bumasa. Hindi pala sometimes. Akala ko kayo ay malabo ang mata. So sabay-sabay. Rejoice in the Lord. Ano po? Always. And again, I say, rejoice. Ano po ba ang rejoice? So ang rejoice po ay hindi ka natutuksong magreklamo. Hello. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa paningin ng Diyos, kung babae po hindi sa lalaki ito, ikaw ang pinakamaganda. At kung lalaki, sabihin mo, ikaw ang pinakagwapo. Huwag mong pagbabalik na rin.
Dahil ang gwapo ay sa lalaki at ang maganda ay sa babae. Kaya nga, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, verse 5. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Ano po ba yung moderation? Huwag kang laging nagmamadali. Pagkatapos ng gawain, nagmamadalit, baka mawala ng sasakyan. Kung ano ang iyong inisip, yun ang mangyayari sa iyo. Hello? Kaya laging tandaan mo, pag ikay nasa gawain, ang isipan mo ay nakatuon lamang ay sa Diyos na siyang ipinagdiriwang sa gawain. Let your moderation be known unto all men. Kanino mo raw ipakikilala na ikaw ay payapa, na ikay tahimik, hindi ka kinakabahan, hindi ka natatakot? Kanino mo raw ipakikita? Sa lahat, hindi po lalaki lang yan. Yan po ay magkasama at magkahalong lalaki at babae. Amen. Kaya ipakita mo sa mga katabi mo na ikaw ay payapa, na ikaw ay tahimik at wala kang kinatatakutan kundi ang Diyos. Sapagkat ang Panginoon katabi natin. Nalalaman mo ba na si Jesucristo ay pwedeng kasindami natin sa lahat ng naririto, bawat isa sa ating katabi ang Panginoong Jesucristo. Can He multiply Himself? Yes! Because He is God. Sa verse 6, be careful for nothing. So wag ka raw mag-alala. Marami pong Kristiyano ang nasa height ng kagalakan pag sama-sama. Pero pag nag-iisa na, kung ano-ano na ang iniisip at nakatingin na uli sa kanyang hawak na pera, at nanghihinayang na nagkaloob ng 20 pesos. At sasabihin, sayang yung 20 ko. Hello? So, huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa tungkol sa bagay. For nothing. Be careful for nothing. But, meron kang ipapalit. Instead of being careful, instead of being fretful, palitan mo. Kapag ikaw ay nakakadama na baka kakapusin ka ng budget next week, manalangin ka na agad ngayon. But in everything, be careful for nothing, but in everything, yun pong nothing ay general, but everything is specific. Kaya ang idadalangin mo, kung kailangan mo ay lakas ng katawan, alin sa katawan mo ang kailangan ng kalakasan? Hello? Hindi yung sasabihin mo, alam mo na, Panginoon, pagalingin mo ako, alam mo na ang problema ng aking katawan. Be specific. Kung sumasakit ang gulugod mo, hilingin mo ang kagalingan ng iyong gulugod. Kung sumasakit ang iyong tuhod, hilingin mo ang kagalingan ng tuhod at ipaalam mo sa Diyos na alam mo ang kailangan mo sapagkat alam ng Diyos ang gagawin sa iyo sa sandali na malaman mo yung kailangan mo at iyong hingin. At ang prayer ay paghingi. Pero huwag kang titigil doon. And because I waited patiently, waiting is with patience. Then God acted as I waited patiently. Yun po yung supplication. Supplication is pleading. Ang sabi ng mga faith people, ba't ikay magmamakaawa at makikiusap pa sa Diyos? Ay pansinin po natin, napakadali pong sabihin, I'm blessed. What are you speaking of that you are blessed? Ano ba yung sinasabi ng isang tao siya'y pinagpala? Hindi nga niya alam kung ano yung pagpapalang nasa kanya. You cannot act in anything that you know nothing about. Hindi mo may pagpapasalamat sa Diyos ang bagay na hindi mo alam. Kaya pag sinabi mo, I am blessed, on what area of your life? With everything by prayer and supplication, with.
Laging ang panalangin ay may kakambal na pagpapasalamat. Laging ang pakikiusap ay may kasamang pagpapasalamat. At isinusulat mo yung iyong hinihingi para alam mo kung anong ipagpapasalamat mo. Let your request. Ikaw po ba pag humihingi ng repairman sa Meralco para doon sa iyong metro, tatawag ka lang ba at Ginoong Meralco, iyong ayusin ito ang address ko. Kailangang written request, ano ba yung aayusin ng aming maintenance. So kailangan may written request ka. At pansinin po natin, hindi ba alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin? Amen. Pero alam mo ba ang kailangan mo? Hindi. Dahil kung alam mo ang kailangan mo, hindi ka na mamumroblema. Sapagkat tandaan mo, yan po ay sequence. Kapag hindi mo alam kung bakit ka namumroblema at hindi mo alam ang dapat na una mong gawin, dahil yan po ay in order of priorities. Nakukuha niyo po. Ang kakapusan sa pera, hindi ang problema ay pera. Because money comes from what you are doing. Kaya kapag kinakapos tayo ng pera, dalawang bagay po. Are you enjoying your work? Hello? And are you using your work to benefit others? Hanggat ang ating ginagawa hindi natin lubhang gusto, at hanggat ang ginagawa natin hindi makikinabang ang iba. Minsan may lumapit na isang Indian millionaire. Maliit pa lang ang million niya as a businessman. $25 million lang. At lumapit siya sa isang dalubhasa. At ang sabi niya, ay gusto ko pong lalong dumami ang aking kayamanan. At ang tanong niya, meron ka bang pangarap? Meron po! Gusto ko pong mahigtan si Henry Ford na may-ari ng Ford Motor Company. At ang sabi niya, maganda ang iyong pangarap. Pero ano ang ginagawa mo doon sa 25 million mo? Does that 25 million give you peace of mind? Ikaw ba sa iyong savings na 5,000, ikaw ba'y payapa o ikay nag-iisip na maliit yun? Hello? Kailangang payapa ka muna. Ang pera po ay darating kapag merong kantrinabaho. Ang po ba? Yung iba ay lagi nagsasabi, payamanin mo po ako, Panginoon. Kung bababa ang Panginoon at tatanungin ka, saan mo gagamitin? Bahala na po pag nariyan na. Hindi pwede yung kailangan alam mo ang iyong assignment at kailangan alam mo kung saan mong gagamitin. Dahil yung laki ng pagpapala sa pananalapi ay batay doon sa paggagamitan mo at laging tiyakin mo na yung paggagamitan mo maraming tao ang makikinabang at pag ikaw lang, itigil mo na yan. Mapapahama ka lang. Sabihin mo, salamat nakadalo ako. Kung kailan pa naman bakasyon, saka iilan ang dumalo. So nais ko pong ating unawaing mabuti. Ituloy po natin. So pag ikaw po ay nananalangin at ikay nakikiusap at nakasulat yung iyong hihingin, ang sabi sa verse 7, and the peace of God. So ano raw ang mahalaga? The peace. The peace of God. Huwag mong aalisin yung the. Dahil yung article na word na the ay definite. Walang ibang magbabantay at magpapalakas sa iyong puso at sa iyong isipan dahil ang labanan sa puso at sa isipan. And the peace of God at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang matarok at hindi kayang maunawaan ng pahat nating isipan ang siyang mag-iingat, magbabantay, magpoprotekta sa iyong puso para ito ay hindi magkasakit.
At siya rin ang magbabantay sa inyong mga isipan sa pamamagitan ni Jesucristo. So paano babantayan ng Ama ang puso't isipan natin sa pamamagitan ni Jesucristo? Without Jesus Christ, there will be no guardian. Praise God. Kaya magtumulin ka po sa pagpapakaalab sa Diyos. Bago po nakamit ni Abraham ang sobrang kayamanan, tandaan po natin, hindi po magkukulang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pero ang Diyos po'y napakatalino at hindi niya ibig na ikay mapahamak. Nakakapahamak po pag walang pera, gayon din po pag sobra ang pera. Pag walang pera, ay walang pamasahe, walang pang-ikapo, walang ipagkakaloob. Kaya nahihiya ng dumalo. Pag sobra naman ang pera, saka na dahil wala pa namang problema. Hello? Pero nais ko pong ipaunawa, ito ang unang dapat na iyong huwag kalilimutan. Alam ko na maaaring sabihin mo, seek ye first the kingdom of God. Yes, that is correct. Pero ito po ang huwag mong kalilimutan. Sa Genesis 15:1. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Wow. So, ang takot po hindi mawawala sa isang tao kapag wala sa kanya ang pagsama ng Diyos. Tandaan po natin, mas malawak ang daigdig ng supernatural. Mas malawak po ang hindi nakikita kaysa nakikita. Kaya pansinin po natin, I am thy shield. Ano ang ibig sabihin? Kung hindi po siya ang ating shield, ano po? Marami na sa atin ang nanghina. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa cellular wave. Ang cellular wave po ay napaka-destructive na force. Eh paano tayo mapapalayo sa cellular wave? Lahat tayo may cellphone. Hello? But because He is our shield, we are supremely protected. At hindi lamang yun, siya pa ang ating gantimpala. I am thy exceeding great reward. Kaya kung hindi ka maligaya sa Diyos, wala sa iyo ang gantimpala. So, ang mga pagpapala po ay kabuntot ng gantimpala. Sino po ba ang tumatanggap ng malaking pera? Yung napiling may pinakamahusay na boses. Binibigyan ng house and lot, binibigyan ng kontrata for 1 year, at napakaraming mga freebies na ibinibigay. Kaya nga kailangan mag-umpisa tayo at magpatuloy ng gantimpala ko ay ang Diyos. Period. Ang protector ko ay ang Diyos. Period. Hindi ang insurance. Hindi rin ang savings account. Pero kailangan niyan dahil alam naman dala-dala mo yung pera mo. Ilagay mo sa savings. Amen? At paunlarin mo ang savings mo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang mga umuunlad ay yung marunong mag-ipon. Pero pag nag-ipon ka, wag mong iisipin para sa paghihirap mo pag matanda ka na. Ipunin mo lang para sa isang magandang layunin. Wag kang mag-iipon sa pagkakasakit mo. Wag mong pag-iipunan ang pagkakasakit. Dahil kung ano ang iyong inaasahan, yun ang mangyayari sa iyo. Basta mag-ipon ka lang. Sabihin mo, basta mag-ipon ka lang. Dahil kasalanan din ang ubusin mo na lang ang pera mo dahil yung iba kasi sabi ng Diyos, mabuhay kang walang
walang anumang kayamanan. Ito po, hindi sinabi ng Diyos yun. Sinubukan niya at sinanay. Kailangan maintindihan po natin yung training. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. Yung training po ay sinubukan niya ang unang mga alagad na huwag magdala ng anumang lukbutan. Pero nung siya malapit ng mapako sa krus, sabi niya, magdala na kayo. Kaya nais ko pong iyong maintindihang mabuti, ang unang-unang dapat na tiyakin mo sa iyong buhay ay ang iyong kaligayahan ay ang Diyos. Hanapin mo ang iyong kaligayahan ay sa Diyos at maging maunlad ka sa buhay na relasyon sa Diyos. Alam mo po ba kung bakit galit sa iyo si Satanas? Hello? Dahil kung hindi mo alam kung bakit galit si Satanas, eto po, tayo po ay mag-usap ngayon. Halimbawa, ikaw ay nasa opisina mo. And for 5 years, ikaw ang pinagtitiwalaan ng boss mo ng pera ng kumpanya. At biglang may dumating na mas mahusay kaysa iyo. At ang sabi, mula ngayon, hindi na ikaw ang pahahawakin ko ng pera ng kumpanya, yun ang bago. Sino ang kaaway ng bago? Yun dati. Makinig kang mabuti para maintindihan mo kung bakit maraming Kristiyano ang kapos. Dahil hindi niya namamalayan, merong galit sa kanya. Masasabi, si Satanas yun, pastor. Si Satanas nga, pero bakit? Si Satanas ang kaaway ng ating kaluluwa. Bakit? Siya galit na galit sa iyo. Hindi siya takot na ikay maraming pera. Pero siya'y nagseselo sa iyo, kaya siya galit na galit sa iyo. Kaya ikaw, kahit may pagkakataon na marami kang pera, hindi mo ma-enjoy yung pera dahil merong nagsiselo sa iyo. At ang isang nagseselos, ayaw niya na yung pinagseselosan niya ay meron. Gusto niya siya lang. Hello? Yun po yung lupit ng jealousy. Ayaw niya na meron yung pinagseselosan niya, ang ibig niya siya lang. So ano po ang tinutukoy ko? Kayo ba'y naniniwala na maraming anghel dito? So, yung ating amen, hindi natin kita, pero sinabi ng Biblia, basta sinabi ng Biblia, amen ang sagot natin. Amen. Kaya ba'y naniniwala na ang lahat ng kasaganaan ay kasama mo 24 oras araw-araw? Laksan mo ang amen sapagkat yun ay totoo. Ang kailangan lamang ay matuklasan mo na ikaw ay pinagkakaabalahan ng buong langit at laksa-laksa ang anghel na nagkukuta sa paligid mo. Purihin ng Panginoon. Kailangan ma-develop sa iyo yung confidence, yung tiwala sa Diyos. Dahil yung tiwala sa Diyos ang magdadala sa iyo ng debosyon sa Diyos. Nakukuha niyo po? At matutukot kang lumakad sa mga panahon na inutusan ka ng Diyos. Huwag mong titingnan ang iyong savings account, huwag mong titingnan ang perang padating sa iyo. Sundin mo muna ang Diyos, saka dadaloy ang probisyon. Yung iba ay Lord provision muna bago ang pagsunod. Wrong. Obey first, then provision and supplies follow. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti. May 3 major angels. Kilala ninyo si Michael, the archangel. Kilala ninyo si Gabriel, another archangel. Kilala ninyo si Lucifer, another archangel.
So nagliliwanag na. Ano ang gawain ni Michael? To defend those who trust God. Ano ang gawain ni Gabriel? To send revelation, message and revelation to those who are serving the Lord. Ano ang gawain ni Lucifer? To worship God in heaven. At nung siya'y magkasala, sapagkat nag-akala siya, tingnan natin sandali, sa Isaiah 14:12, para makita mo kung bakit may labanan. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground with which didst weaken the nations? Kaya mahina po ang ibabaw ng lupa dahil kay Lucifer na nasa ibabaw ng lupa. Hello. So, because Lucifer has been thrown out of heaven at siya'y bumagsak ay sa Eden, kaya mula noon ang lupa ay mahina. Kaya may global warming sapagkat marami ang nasa pamumuno ng talunang si Lucifer. And every outing, Jesus always won. In heaven, Jesus won. In Gethsemane, Jesus won. In the Mount of Temptation, Jesus won. And even on the cross, Jesus won. Amen. Side with the winner and you will take all of the blessing of that winner. That is why we are called more than conquerors. Ipakikita ko po sa inyo kung paano ka magiging mananakop. Yun pong word na conqueror ay mananakop, hindi lang mananagumpay. Dahil ang English po sa tagumpay ay victory. Payag po ba kayo? Pero ang conquer ay pagsakop. Nasakop tayo ng Kastila. Who is our conqueror then? The Spanish. Nasakop tayo ng Hapon. So, sino ang nanakop sa atin? Hapon. Kaya nga, nais kong iyong maintindihan, sino ang sumakop sa iyong kahirapan? Si Jesus! Tama! So, Jesus conquered poverty. Jesus conquered sickness and disease. At ang sabi niya, just believe, and you are recipient of that conquering that I have done. Kaya napakaliit ng pananagutan natin, maniwala lang that by His stripes we are healed. Maniwala lang that in His name we have abundant life. Maniwala ka lang! Kaya galit na galit si Lucifer sa iyo at sa akin because the church replaced him as worshiper. Yes, siya galit na galit pag umaawit tayo. Siya galit na galit pag sumasamba tayo because we have replaced Him in His position as worshiper. Amen. Hallelujah. Kaya hanggat maaari, hindi niya gustong ikaw ay nananalangin at umaawit. Manalangin ka na lang pero huwag kang umawit. Mag-ayuno ka na lang, huwag ka nang umawit. Dahil ang puspos ng Espiritu ay umaawit. Ang puspos ng Espiritu ay laging may kagalakan dahil siya ay sumasamba. Oh. Sa Ephesians 5:18, yung iba, ay, worship pa, ba service? Pamaya na ako sa message. Laging tandaan mo po ang kabuuan ng worship. Number 1, worship. Number 2, prayer. Number 3, offering. And number 4, benediction. Missing part of this fourfold entire worship, hindi mo po lubos na mapapakinawabangan 100%. Kaya agahan natin. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. So pansinin po natin, yun pong alak, dalawang uri ng alak, at ito po yung tinatawag na alcoholic drink at meron pong tinatawag na fermented grapes. So ang fermented grapes po ay ito po yung tinuyong mga ubas at yung natuyong ubas, yung katas noon ay nasa ilalim.
At yun po'y magiging fermented grapes kapag ito ay pinakuluan. At yun po ang alak na hindi nakalalasing. Kaya nga ating unawain, kapag ang alak ay nakalalasing, yung lihim na hindi dapat ibunyag na ay ikwento paglasing na. Tama po ba? Hello? Kaya nga yung Great Wall of China, hindi na Great Wall dahil linasing yung gwardiya doon sa isang gate. Hello? Kaya nga, nais kong inyong maintindihan mabuti. Kapag ika'y puspos ng Espiritu, hindi ka magkukwento ng masamang ugali ng iyong asawa at iyong anak. That is for your own consumption. Yung masamang ugali ko, ang mag-iingat nito ay ang aking asawa. Hello? Kaya kung masama ang ugali ng tatay at nanay mo, ikaw ang confidential agent na walang makakaalam sa masamang ugali ng tatay at nanay mo. At paano yun mangyayari sa atin? Because we are always filled with the Spirit. Dahil sa sandali na iyong pintasan ang iyong mahal sa buhay, so they will depreciate. Pero pag nagpuri ka sa Diyos dahil sa mga mahal mo sa buhay, they will appreciate. Hello. At magaganap at mangyayari lang yan if we are filled with the Spirit. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. At ang sabi po sa verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Na kahit ano ang ating trabaho, because we have melody in our heart. Kaya kahit ano ang trabaho natin sa bahay, nakakayanin na natin. Why? Because we speak to ourselves. Psalms, kaya magbasa ka lagi ng Psalms para lalong umunlad ang relasyon mo sa Diyos. At magbasa ka ng kawikaan para maiiwas mo ang iyong sarili sa mga tao. Dahil tandaan mo po, ang mga lobo ay nasa iyong paligid. Wala po dito, pero pag lumabas ka, maraming lobo sa iyong paligid. At hindi natin madidetect yung lobo. Bakit? If we are not filled with the Holy Spirit. Dahil ang mga lobo, ay, ang ganda-ganda ng hairdo mo. Yan ang gustong-gusto ko. Kung ako lamang ay may pera. Saan ka ba nagpapabeauty? Hello? Kaya kung atin pong unawain, ang gusto natin tayo pinupuri. Sabihin mo sa iyong katabi, tama ba si pastor?
ayaw nating maririnig, ikaw ay duwag. Ayaw nating maririnig na ikaw ay paimbabaw at makasarili. Pero ang sabi ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw, mga ulupong, ayaw natin noon. Sino nga ba ang may gusto? Ang gusto natin, naku, napakahuhusay nung dumadalo ng revival. At mahal na mahal sila ng Diyos habang walang pagsubok. Pero nais kong ipaunawa sa bawat may pandinig na ang atin pong kaunlaran ay nababalot ng ating matyagang paninindigan. Kahit ano ang mangyari, tayo naninindigan na ang Diyos ang ating gantimpala, na ang Ama ang umiibig sa atin at kailanman hindi siya nagtalusira. He is always faithful. And then sa verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Marami pong Kristiyano ay nakalimutan na nila ang mga period, comma, semicolon, colon, exclamation mark. Hindi pa po tapos yan. Kaya kung titingnan mo sa verse 18, yun ang umpisa. Tingnan natin sandali ang 17, kung nagtuldok doon. Nagtuldok po ba? So, ang unang tanong dito, wherefore be you not unwise but understanding what the will of the Lord is. Kaya huwag kayong maging mangmang. Sa halip, unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. At ano ang kalooban ng Panginoon? Nagsimula po sa verse 18, be filled. So, what is the will of God? Be filled with the Spirit. And what will be the duty and function of the Holy Spirit? Verse 19, and then verse 20, hindi po nagtapos pa yung isang sentence sa verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. So we are a true worshiper if we submit to each other. Hello. And what is submission to one another? We are praying for each other. Na ikaw at ako ay magtagumpay, na ikaw at ako ay maging maunlad at hindi lang ako. Gusto kong makitang kayo ay matibay, ibig kong kayo laging nakikitang malusog. At pag kayo ay dumating dito na iika-ika, ako'y mananalangin na madiretso ang iyong lakad. At kapag nakita kong ikaw ay kuba, na hindi ka naman kuba, na iayos ng Diyos ang iyong spinal cord at hindi nalagyan ng pampabigat. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, Satan is so jealous and he hates you the most, though he is a defeated foe. Muhing-muhi siya sa akin, lalo na sa iyo. Hello. Dahil anong halaga ng pangangaral kung walang makikinig? Hello? Kaya gagawa siya ng paraan, paiigtingin niya ang traffic, at kung kailan pa ikay dadalo sa pauulanin ng malakas at patataasin ng baha. Speaker ako sa isang gawain sa San Pedro, at dumating ako roon na walang ulan. Pag alis ko, nakalilis ang aking pantalon, bit-bit ko ang aking sapatos sapagkat lubog yung lugar na pinanggalingan. Ako ba ay nagdiwang? Yes. Kaya kapag nagdiwang ka sa mga bagay na uncomfortable, ikaw po ay bibigyan ng panibagong tagumpay. Madali pong magdiwang. Pag hindi tumutulo ang ulan, pag sa iyong bahay ay walang tubig baha, napakadali po. Pero ikaw kaya ang nandun sa tabing dagat, na pag umulan ay tumataas ang tubig. At sasabihin natin, ay kasalanan nila yon. Hindi nga. Kaya nga sila ay dumaranas noon para ikaw na nasa magandang katayuan ay magdiwang at magpuri sa Diyos sapagkat ikaw ay hindi dumaranas nung mga dinaranas ng iba. Kaya sa iyong pagpapala, ikaw naman ay gagawa ng pagtulong at pagpapala. Amen po ba? So, atin pong unawain, the church replaced Lucifer. At kung titingnan mo from Revelation 19 to 22, Jesus Christ and then the redeemed.
si Jesucristo at ang mga tinubos, sama-samang mabubuhay, magpasawalang hanggan at magpakailanman, na nagdidiwang at nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Sino ba ang hinahanap ng Diyos? Yung matatalino? Kaya sira ang daigdig dahil sa katalinuhan ng mundo. Tingnan natin sandali at dito tayo magtatapos. Sino ang laging hinahanap ng Diyos? Sa John 4:23. But the hour cometh and now is. So pansinin po natin, ang nagsasalita rito ay ang Panginoong Hesukristo at kailan yung araw na now, nung panahong nagsasalita ang Panginoon. And the hour cometh and now is. At ang oras ay dumarating at ito na ngayon ang oras. When? So what is that hour? When the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truths. For the Father seeketh such to worship Him. So pansinin po natin, sino ang true worshiper? Sino raw ang totoong sumasamba sa Diyos? Yung sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Saan nandun ang katotohanan? Sa Jesucristo ang katotohanan. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, burnt offering thou not required, sin offering thou not required, but I come in the volume of what is written about me. So ating pansinin po yung lahat ng isinulat ng mga propeta at lahat ng nakasulat sa batas, ito'y tungkol kay Hesukristo. Kaya siya'y dumating dahil dun sa naisulat. Kaya sa mga naisulat, ikaw at ako ay pagpapalain kung alam mo yung naisulat. At yung mga bagay na masisiwalat sa atin ay yung mga bagay na kailangan natin sa bawat araw, sapagkat bawat araw may ginagawa ang Diyos sa ating buhay at ito'y laging bago tuwing umaga. At sasamba tayo sa Diyos na ang dala natin ay salita ng Diyos. Kaya magtalaka po ako ay bago sumamba, binabaybay ko Genesis. Ano ba yung mga talata doon? Exodus, ano ba yung talata doon pwede kong maalaala? And from those promises that I gathered through meditation, doon ako sasamba sa Diyos. Nandala ko ay ang katotohanan. At ang nag-a-activate ng katotohanan ito ay ang banal na Espiritu. For the Father seeketh such to worship Him. Ang hinahanap ng Diyos, madali po yung kailangan mong kahit yan ay 100,000,000 kayang itustos. Pero alam mo ba kung paano ito gagamitin? If you cannot master money, then God will not bless you with money because money might master you later on. At makikita mo na ang Panginoon ng isang Kristiyano ay pera kapag hindi na siya maalab sa buhay ng panalangin araw at gabi. Hello. Pero kung ang Diyos ang alab mo, paggising sa umaga, naaalala ka. So ano raw ang aalalahanin ng paggising sa umaga? Huwag problema. Sapagkat si Jesucristo ang may dala ng kalutasan sa bawat problema. Huwag sakit sapagkat si Jesucristo ang dakilang manggagamot. Ano raw ang iyong iisipin paggising mo sa umaga? Hindi yung sakit ng iyong tuhod. Dahil pag inisip mo yung sakit ng iyong tuhod, di kayo magrireklamo at sasabihin mo, ang tagal na nito, Panginoon! Uutusan mo na ang Diyos. At ang isang taong nag-uutos sa Diyos, hindi pakikinggan ng Diyos, kundi matatawa lang ang Diyos. Amen. At ang sabi po sa verse 24, God is a spirit. Naging capital S. Doon sa verse 23 ay small s. So ang gagamitin mo ay ang iyong human spirit filled with the Holy Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truths. Because hindi po natin nakikita ang Diyos dahil siya Espiritu. Kayo ba'y naniniwala na ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, katabi mo? Kaya nga po, unawain nating mabuti. Ang Espiritu ng Diyos ay narito at alam niya kung paano ka pagpapalain. Magtatapos po tayo. Sino ba ang pinagpapala ng todo ng Diyos?
Sino ba ang makaiiwas sa lindol at sa taggutom? Sa Isaiah 65, verse 13. Therefore, thus saith the Lord God, behold, my servants shall eat. Sino raw ang kakain sa panahon ng taggutom? My servants. But you shall be hungry. Behold, my servants shall drink, but you shall be thirsty. Behold, my servants shall rejoice, but you shall be ashamed. So yung lahat ng nagtitiwala sa Diyos at ang paglilingkod natin sa Diyos ay sambahin mo siya araw at gabi. That is our service to Him. Amen po ba? Sapagkat pag sinasamba mo ang Diyos, ikaw po ay sisigla, ikaw po ay uunlad, at ikaw ay magiging laging nasa kalakasan. Sa verse 14, behold, my servants shall sing for joy of heart, but you shall cry for sorrow of heart, and shall howl for vexation of spirit. Sino raw yung hindi kakain sa panahon ng taggutom? Sino raw ang walang maiinom sa panahon ng tagtuyo? Yung mga hindi naglilingkod. Sino raw ang magkakaroon ng sobrang kalangkutan at kahapisan ng puso? Yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Hindi po hanap buhay ang magpapaunlad sa iyo, kundi ang paglilingkod sa Panginoon. Ang susi ng lahat ng tagumpay, ang susi ng lahat ng kasaganaan. Amen po ba? Ano ba yung vexation of the Spirit? Hindi mo maiintindihan sa panahon dahil hindi ka naglilingkod, hindi mo maiintindihan kung bakit nangyayari. Dati naman ikay malusog, dati naman. Pero bakit? Because you are not serving God. And serving God is by and through worshiping Him. Lucifer is jealous of you, though he is a defeated foe. Hindi niya ibig na ikay umaawit. Sasabihin sa iyo, mahihiya ka ang boses mo. Para kang batingaw. Sa umpisa lang po yun. Pero pag nasanay ka, kukudlitin ng Diyos yung boses mo. Yung voice box mo, iaayos ng Diyos. At isang araw, ikaw ay napakahusay ng umawit. Tingnan mo ang iyong katabi. Dati sintunada yan. Dati sintunado yan. Ngayon ay sintuna na lang. Wala na yun to. Pero dahan-dahan hanggang maging mahusay na mahusay ang iyong pag-awit. Kaya sa kabuuan, begin the day in Romans 12:1. Ito po ang laging ginagawa ko sa asawa ko, mga anak ko, manugang, mga apo ko. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang makatwiran ninyong paglilingkod, ano po ba ang present? Iyo pong iaalay sa Diyos ang alin? Ang iyong katawan bilang isang haing buhay, ang iyong katawan na banal at tanggap ng Diyos. At ang iyong inialay na katawan, yun ang makatwirang paglilingkod. Amen? So mahirap po bang gawin ito? Napakadali. Kaya nga sabi nung isang awitin, I will bow down at the feet of Jesus to always remind myself of the greatness of His mercy. Araw-araw sinasabi ko, nagpapatuloy ako sa himpapawid because of the mercy, because of the grace, because of the blessing, because of the gentleness, because of the loving kindness of God. Kapatid, hindi ka po magre-retiro. At sa iyong pagtanda, magiging kasing lakas ka ng agila. Manalangin po tayo, O Diyos na dakila, amang makapangyarihan. Ang paglakad po sa kapuspusan ng Espiritu ang magdadala sa amin upang kami laging sumambat umawit. Pagpalain mo ang bawat isa, sapagkat yun ang susig magbubukas sa mga pintuan. At iutos mo sa tuwing aawit ang iyong mga anak, sa tuwing sasamba sila, ibukas mo ang durungawan ng langit. At iutos mo ang mga pagpapala na pumunta sa kanilang mga paminggalan, pumunta sa kanilang mga savings account, at pumunta sa kanilang mga hanap buhay at negosyo.
At magdala ka po ng maraming investor na maglalagay ng pera doon sa kanilang hanap buhay. Para po sa iyo, dahil lahat kami ay sumasamba sa iyo sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng naniwala ay nagsabi ng Amen. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan.